Ay, salamat. Tapos na rin magluto. Makapagpahinga na nga. Lex, magluto mo naman ako ng inihaw na manok. Ihaw na manok. Ano ba yung kakatapos ko lang magluto? Sige, wait lang. Ay, pati na rin pala barbecue. Sige, doon ka na, ako. Iabot ko na lang sa'yo. Thank you. Natrade na naman tong buntis kong ate. Malengkin na naman ako. Tingin ko na. Yan na. Ba, ang bilis ah. Diyan na agad. Aba. Thank you po. At para hindi na nga ako mapagod nga magluto ng mga kinikrave nga ng ate kong ang buntis, kaya nag-order na nga lang ako dito sa Mang Inasal. At dahil gusto nga doon ng ate ko ng barbecue at inihaw naman ako, kaya in-order ko nga siya dito ng Mang Inasal pork barbecue, pati nga tong chicken inasal. At para nga hindi malaman to ng ate ko na in-order ko nga lang to, kaya alisin ko nga siya dito sa kanyang balot at ilalagay ko siya dito sa aking bilao. Ito na. Okay, itong inihaw naman ako ni ate at itong barbecue. Ate, ito na oh. Ayoko na niya, busog na ako. What? Pero okay nga lang yan kasi sakto-sakto favorite ko nga rin itong chicken inasal nga pati nga itong pork barbecue ng Mang Inasal, kaya sigurado ako na mauubos ko nga to. Lambot. At talaga nga walang kahirap-hirap nga kainin nga itong pork barbecue nga ng Mang Inasal kasi talaga sobrang lambot niya. At kapag nga may nagsabi ng inihaw na manok, talagang chicken inasal nga ng Mang Inasal yung lagi kong naiisip kasi talagang juicy, malasa, tapos malaki. Amazing! Ay, salamat na busog. Akin na pala yan. Lobos na. Eh, sabi mo ayaw mo. Ayaw mo, orderan. Gagawin na lang kita ulit. Bumili nga kami ng 2 banyera na tulingan na isda kasi ngayong araw nga isasaing namin to ng lola ko at samahan nyo nga kami kasi pamimigay nga namin lahat to. Sobrang aga nga akong ginising ng lola ko kasi excited na nga siya sa lulutuin namin ngayong araw dito sa dream kitchen ko. Dumating na nga kasi dito yung binili nga namin na 2 banyera nga na tulingan nga na isda, kaya pagdating pa nga lang dito agad-agad na nga namin pinaglalagay dito sa akin napakalaking lababo. At talaga namang nagulat nga ako pag-abuhos nga namin itong mga tulingan nga na to kasi akala ko nga talaga maliliit lang yung nabili namin pero malalaki pala. Kaya talagang mas lalo nga ako na-excite kasi ang luto nga na gagawin nga namin dito ay sinaing na tulingan at yung recipe nga ng lola ko na 50 years niya na nga ginagawa ang gagawin nga natin dito. At sa tagal ko na nga nakakatikim nga nitong luto nga ng lola ko nga na sinaing na isda, talaga ngayong araw ko nga lang siya mapapanood na gagawa nga nito. At hindi nga po pwede na manonood nga lang ako habang ginagawa niya nga to kasi sinabi ko nga sa lola ko na turuan nga rin ako. Nakakatikim nga lang kasi ako nitong sinaing na isda kapag nga uuwi kami ng Mindoro o kaya pupunta itong lola ko dun nga sa amin. At ang tinuturo nga sa akin ng lola ko nga ngayon kung saan nga hihiwain nga tong isda at kung ano nga yung mga tatanggalin sa kanya. At talagang tinitignan ko at nakafocus nga lang talaga ako habang ginagawa nga ng lola ko nga to kasi gusto ko nga talaga matutunan to. At ang kwento nga sa akin itong lola ko nga, yung mama ko nga daw lagi yung taga-tinda nga nung unang panahon nga nung nagbebenta pa nga sila ng sinaing na isda. At talagang sobrang nga talaga nakakatuwa kasi ganun pala kasipag si mama noon o wala lang talaga si mamang choice. At maya-maya nga lang din naituro na nga sa akin ng lola ko nga kung saan nga hihiwain nga itong tulingan na isda at kung ano nga yung tatanggalin sa kanya, kaya naman susubukan ko. At talagang kinakabahan nga ako dito kasi baka nga iba yung matanggal ko o mahiwa ko dito sa isda na to. Pero dahil nakafocus nga ako kanina, talagang nagawa ko naman siya ng maayos. Tutorial nga lang yung ginawa nga namin kanina nga ni nanay at hindi pa nga natin pwede nga ganun nga itong tulingan nga na isda kasi kailangan pa nga natin itong hugasan ng malala. At sabi nga nitong lola ko na kailangan nga daw namin hugasan nga ito ng paulit-ulit hanggang daw luminaw yung tubig. Wala nga akong idea kung bakit ganun nga yung kailangan nga na gawin nga dito, pero yun nga yung sabi ng lola ko at kailangan ko nga sumunod kasi siya nga yung expert. Kaya naman paulit-ulit nga namin hinugasan nga itong mga isda nga na nahiwa nga namin para nga talaga luminaw na yung tubig. At maya-maya nga lang din hinugasan na nga namin lahat ng isda, talaga napalino na namin yung tubig. Kaya naman uumpisa na nga namin itong lola ko nga yung proseso para nga makapagsaing na nga kami ng isda. Nakita ko nga nung nagbuhos nga ng napakaraming asin nga itong lola ko at kakailanganin nga daw namin to. Ilalagay nga kasi namin yung mga asin nga dun sa part nga na hiniwa nga namin sa isda, tsaka namin siya ipipress ng sobrang diin para nga talaga madurog o malabo. Akala ko nga talaga kapag nga magsasayang ka ng isda, talagang ilalagay mo na lang yung hiniwa mo nga isda dun sa lutuan, yung pala kailangan mo pala siyang durugin. At hindi ko nga naitanong nga sa lola ko kung bakit nga kailangan ganunin nga yung isda bago nga isaing, kaya i-comment nyo nga po para malaman ko. Kaya naman nung natapos nga namin mapirat nga lahat nga ng mga isasayang nga naming isda, i-ready naman nga namin itong mga gagamitin nga naming mga kasangkapan. Kailangan nga daw namin nga ng tuyo nga na kalamyas pati nga tabangan ng karning baboy. Meron nga sana kami dyan sa rep nga ng mga karning baboy kaso puro laman nga yun at sabi nga ng lola ko kailangan nga daw talaga namin yung pinakataba. Kaya naman nung natapos ko na nga paghati-hatiin nga itong tabangan ng baboy, umpisa na nga rin namin ng pag-assemble nga nitong mga isda para makapagsaing na kami. Ang una ko nga nilagay dito sa akin giant kawa itong mga tuyo nga na kalamyas. Pagkatapos nga nun sinunod ko na nga rin ilagay nga itong pinakatabangan ng karning baboy. At after ko nga mailagay nga yung mga tabangan ng karning baboy, sinunod ko na nga rin ilagay nga dito itong napakaraming bawang. At hindi nga pwede na ipapatong na nga lang natin basta-basta nga dito yung isda, kailangan nga nasa ilalim nga lang itong mga pampalasa nga na to, kaya naglagay nga tayo dito ng pinakakawaya. Dito nga kasi natin iibabaw nga yung mga tulingan nga na isda
para nga talaga masaing sila ng maayos. At nung nailagay na nga namin yung pinakakawain, inumpisa na nga rin namin ng pag-assemble nga ng mga isda dito. At dito nyo nga talaga malalaman nga na napakalaki nga nitong mga tulingan nga na nabili nga namin kasi sobrang laki nga nitong kawa ko. Pero tignan nyo parang lumiit yung kawa ko sa sobrang laki ng mga isda na nilalagay namin. At maya nga lang din nagpatulong na nga ako sa lola ko nga sa pagpapatas nga nitong mga isasaing nga naming isda kasi baka magkamali nga ako ng patas at hindi nga maluto ng maayos. At hindi pa nga ito naluluto talaga, sobrang na nga ako natutuwa at na-excite kasi sigurado ako na marami na naman tayong magagawang pagkain. At makakasiguro nga rin ako na matutuwa nga yung mga pagbibigyan nga natin neto kasi yung lola ko ngayon nagluto, sigurado ako na masarap nga to. Ang kwento pa nga sa akin ng lola ko na kapag nga nagbibenta nga sila nitong sinaingan na isda nung unang ang panahon talagang lagi silang inaabangan ng mga customer nila. At doon pa nga lang talagang malalaman mo nga na masarap magluto nga ng sinaing na isda nga tong lola ko kasi proven and tested na nga siya ng buong bayan. At nung tapos na nga kaming ipatas nga tong mga isda nga na isasayang nga namin, inumpisa ko na nga rin maglagay nga dito ng tubig. Kailangan nga kasi namin ito lagyan nga ng tubig para mapakuluan nga namin siya ng sobrang habang oras na tipong sobrang lambot niya na yung pati yung buto nakakain na. At pagkalagay ko nga ng tubig, agad-agad ko nga muna siyang tinakpan at pinakuluan ko nga muna siya ng onting oras, tapos kumuha nga ako ng dahon nga ng saging. Ipapantakip nga kasi natin ito sa pinakaibabaw nga nitong sinasayang nga nating isda para nga talaga mabilis siyang maluto. At yun nga rin yung sabi nga ng lola ko kaya sinunod ko na lang din. At pagkatapos ko nga lagyan nga sila sa ibabaw nga ng dahon ng saging, pinakuluan nga lang namin to ng 8 hours tapos okay na nga to at luto na. Actually, onting oras pa nga yun kasi yung lola ko nga kapag nagsasayang siya talaga ng isda talagang buong magdama. Pero sinabi nga ng lola ko na okay na nga rin daw to at talagang malambot na nga rin daw siya at pwede na nga daw to. At naniwala nga talaga ako na okay na kasi pag kinukuha ko nga siya talaga nagkakalas-kalas sila sa sobrang lambot. Kaya naman isa-isa ko na nga silang kinukuha nga dito nga sa lutuan tapos agad-agad ko na nga rin silang kinakat nga sa gitna para mahati ko nga sila. Malamang. At habang pinaghahati-hati ko nga sila isa-isa, talagang tuloy-tuloy pa nga rin yung pagluluto nga nitong sinaing kasi nakabukas pa nga rin yung apoy. At alam nyo, ang pinaka-favorite ko talaga dito sa sinaing na isda kapag nagluluto yung lola ko, hindi yung pinaka-isda, yung pinaka-patis niya nga talaga. Yung pinaka-patis pa nga lang nitong sinaing na isda nga kasi na to talagang ulam na. Kaya nga kapag lagi nagluluto nga ng ganito nga yung lola ko, talagang lagi nga ako nagpapatabi nga ng patis nga nitong sinaing na isda. At habang hinahati ko nga itong mga sinaing nga natin na isda, talagang inumpisa na nga rin itong mga kasama ko nga na magbalot. At dito pa nga lang talaga makakasiguro ako na mabubusog nga talaga yung mga pagbibigyan nga natin sa laki nga nitong mga sinaing na isda nga na to. At syempre, hindi pwedeng mawala nga itong pinakapatis nga ng sinaing na isda, kaya naman kumuha nga ako dito at talagang pinaglalagay ko dito sa pinakakanin nga na ibibigay natin. At baka hindi na nga nila ulamin nga itong nilagay natin sinaing na isda dito kasi dito pa nga lang sa patis na nilagay natin sa kanin talagang ulam na. At sa mga oras nga na to talagang tulong-tulong na nga kaming lahat nga sa pagbabalot kasi sobrang dami nga talaga namin babalutin dahil nga sa dami naming naluto. At talagang sobrang saya ko nga kasi makakapagbigay nga kami ng pagkain sa 185 pieces na katao kasi ganun nga karaming nabalot namin. Kaya naman nung natapos na nga kaming mag-pack nga ng mga pagkain, agad-agad na nga rin kaming bumiyahe para pumunta nga sa lugar kung saan nga natin ito ipamimigay. First time ko pa nga lang mapupuntahan nga itong lugar nga na to, pero sabi nga ng tito ko dadaan nga daw kami sa ilog para nga madala itong mga niluto ko ang pagkain. At maya nga lang din bigla akong nagulat kasi bigla nga huminto yung mga sasakyan nga namin at tinanong ko nga yung tito ko kung bakit yung pala hanggang dito na nga lang din sasakyan nga namin. Akala ko yung pinakasasakyan nga namin ng dadaan nga sa ilog yung pala kami mismo. Kaya naman agad-agad na nga kami nagpatulong nga para madala yung mga niluto ko nga na pagkain at nagtataka pa nga ako kung saan namin ito idadaan kasi wala namang bangka. Yung pala dadaan kami sa napakalit na tulay na to. Talagang bigla nga ako natakot kasi kada dadaan ka nga dito talagang umalog nga itong pinakatulay nga na to at itong tubig nga na pagbabagsakan may sobrang lalim nga daw. Kaya dito nga talagang palaisipan nga ako paano kaya pag bumabagyo ng malakas at talagang tumataas yung tubig, saan dumadaan yung mga nakatira dito. At matapos nga namin makatawid nga dito, finally nakarating na nga rin tayo sa lugar nga kung saan natin ibibigay nga itong mga niluto ko. At dito nga natin sa mga kababayan ko nga nakatutubong mangyan ipamimigay nga yung mga niluto ko nga na pagkain. Kaya naman pagkatawid nga namin ay inayos na nga rin namin itong mga ipamimigay nga namin pagkain na talagang nakakatuwa kasi nakapila na nga sila. At sa sobrang dami nga naming naluto talagang makakasiguro ako na lahat nga na nakatira nga dito yung mabibigyan nga namin. At sana nga lang talaga mapasaya ko nga sila at mabusog ko nga sila dito sa niluto ko. At talagang nagulat nga rin ako kasi meron nga ako natanaw nga ng mga tao nga na tumatakbo nga papunta dito sa akin. At ramdam ko nga na napagod nga sila sa sobrang lahi nga ng tinakbuhan nga nila, pero makakasiguro nga ako na mawawala nga yung pagod nga nila dahil nga dito sa niluto ko. Amazing!